Mr. President, ang binanggit niya kanina ay pinagsama-sama po niya yung exclusive economic zone at saka yung continental shelf. Talaga po nga abot kayo ng 500,000 square kilometers. Ang pinag-uusapan po natin, exclusive economic zone lang. Kanina po tinatanong kung merong coordinates ang China. Ayan po yung mapa ng China. Makikita po ninyo yung 6.1. Kapag yan po ay tiningnan ninyo at pinag-aralan po ninyo yan po ay nakatala doon sa International Hieroglyphics Organization or S23. Lahat po ng coordinates nandyan. Kaya nga po pinoproblema natin, hanggang ngayon, wala pa po tayong ganyan. Sana man lang yung West Philippine Sea, kapag ka lahat po ng kailangan ng United Nations, kasi bago po tayo makapagpatala ng ating sariling pangalan ng dagat, katulad ng West Philippine Sea, hindi lamang po declaration ang kailangan natin eh. Nagdi-declare tayo ng 200 nautical miles. Hindi naman po tayo nagdi-deposit ng mapa na may coordinates doon sa United Nations. Wala pong mangyayari. Yun po yung proseso eh. Tingnan po ninyo yan. 6.1, yan po yung South China Sea. Hindi po ninyo makikita ang West Philippine Sea. Kaya po tayo nagtatalo dahil yung ating West Philippine Sea, kailanman hindi mag-a-appear dyan hanggat hindi po nagagawa ni Commodore Tariela yung dapat niyang gawin. Imbes na gawa na siya ng gawa ng caricature, dapat mag-submit na siya. Senator Rodante Marcolita, inilabas ang totoong kwento kung bakit hindi makikita ang mapa ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Welcome back to Kaakibat TV. Mainit pa rin na pinag-usapan hanggang ngayon sa mundo ng politika ang ukol sa mainit na talakayan ni na Senator Kiko Pangilinan at Senator Rodante Marcolita na kung saan inisa-isa ni Senator Marcolita ang totoong dahilan kung bakit hindi makikita ang mapa ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo ng karagatan laban sa China. Kung matatandaan itong February 2, 2026 sa mainit na debate ni na Senator Kiko Pangilinan at Senator Marcolita ukol sa economic zone ng China at Pilipinas, ay biglang sumingit ang Pangulo ng Senado na si Tito Soto na kung saan patuloy na iginit ang ginawang 9-dash line ng bansang China. With the permission of gentlemen, because this will be an interjection, just not really to join the conundrum, but Mr. President, may I ask a question? Yung ban China, meron silang coordinates? Yung 9-dash line nila? Wala. Wala eh. Tayo nga may baseline eh. May baseline, 10-dash line na. Oh, may coordinates ba? Wala eh. Tayo nga may baseline survey law eh. Sila wala eh. Kung ano mangkinin kanila eh. So I want to find out where are the coordinates of China in the West Philippine Sea. Mr. President, may I request that pakiano nyo ngayong number 3. Mr. President, while we're doing some administrative matters, just for the record, because earlier our data or our assertion that about 500,000 square kilometers of our exclusive economic zone and territorial sea and sovereign waters is being claimed. This was a lecture by retired Supreme Court Justice Carpio in his paper, West Philippine Sea Lecture, in the Philippine Social Science Council, hosted it February 2016, and I quote his, for the Philippines, what is at stake in the South China Sea are, number one, about 80% of its EEZ rather, comprising 381,000 square kilometers of maritime space, including the entire Reed Bank and part of the Malampaya gas field, and number two, 100% of its exclusive continental shelf, estimated at over 150,000 square kilometers of maritime space. Either the Philippines keeps this, and I quote, maritime entitlements, or we lose them to China, according to the retired justice. And he added, effectively, China's 9-dash line
claim encroaches on over 531,000 square kilometers of Philippine EEZ and continental shelf, including all the fishery, oil, gas, and mineral resources found within this vast area, which is larger than the total land area of the Philippines. This Chinese aggression, according to Chief former Justice Carpio, is the gravest external threat to the Philippines since World War II. Ngunit hindi nga dito nagpatinag si Senator Rodante Marcolita na kung saan inisa-isa at inilabas ang totoong dahilan kung bakit hindi makikita ang mapa ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo ng karagatan laban sa China. Para sa buong detalye ng kwento, narito ating panoorin ang video na tila nasupalpal sina Tito Soto, Kiko Pangilinan at ang kasalukuyang komodor ng Pilipinas na si Jay Tarilian sa ipinakita ni Senator Rodante Marcolita. Narito ang video. Mr. President, ang binanggit niya kanina ay pinagsama-sama po niya yung exclusive economic zone at saka yung continental shelf. Talaga po nga abot kayo ng 500,000 square kilometers. Ang pinag-uusapan po natin, exclusive economic zone lang. Kaya po Mr. tayo President. nakukumpyos. Kanina po tinatanong kung merong coordinates ang China. Ayan po yung mapa ng China. Makikita po ninyo yung 6.1. Kapag yan po ay tiningnan ninyo at pinag-aralan po ninyo yan po ay nakatala doon sa International Hieroglyphics Organization or S23. Lahat po ng coordinates nandyan. Kaya nga po pinoproblema natin, hanggang ngayon, wala pa po tayong ganyan. Sana man lang yung West Philippine Sea, kapag ka lahat po ng kailangan ng United Nations, kasi bago po tayo makapagpatala ng ating sariling pangalan ng dagat, katulad ng West Philippine Sea, hindi lamang po declaration ang kailangan natin eh. Nagdi-declare tayo ng 200 nautical miles. Hindi naman po tayo nagdi-deposit ng mapa na may coordinates doon sa United Nations. Wala pong mangyayari. Yun po yung proseso eh. Tingnan po ninyo yan. 6.1, yan po yung South China Sea. Hindi po ninyo makikita ang West Philippine Sea. Kaya po tayo nagtatalo dahil yung ating West Philippine Sea, kailanman hindi mag-a-appear dyan hanggat hindi po nagagawa ni Commodore Tariela yung dapat niyang gawin. Imbes na gawa na siya ng gawa ng caricature, dapat mag-submit na siya nung mga coordinates na kailangan po para ngayon makapagpatala tayo ng sarili nating pangalan ng dagat. Ito nga po kaya ko kahit napakahirap ay gusto nating pag-aralang mabuti kasi dito po nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Akala natin may nangunguha ng saang ganang atin, samantalang yung sa ganang atin hindi pa naman natin alam kung hanggang saan ba siya. Ang maganda sana yung talagang exact coordinates makukuha natin. Pero paano po natin magagawa, Mr. President? Ino-occupy natin, for example, yung munisipyo ng Pag-asa. Labas yun sa ating exclusive economic zone. Paano natin guguhitan yun halimbawa? Labas sa ating exclusive economic zone, samantalang yung Pag-asa, nandun na sa high seas. Hindi po pwede mangyayari, Mr. President, because that is violative of the UNCLOS. Hindi po tayo pwedeng tumahak sa high seas. Bayan na yun. At magliliprag po siya from the exclusive economic zone para enclose niya lamang, for example, yung Parola, yung T2, yung sinabi nating 4 kanina na bahagi na inoccupy ng ating bansa, ngunit labas po ng exclusive economic zone. Paano ngayon yun? Eh di kapag ka sinabi natin, we were awarded our exclusive economic zone, o umalis na po tayo doon sa mga features na inoccupy natin ngayon, simply because they are not enclosed by the West Philippine Sea na binabanggit natin. Kaya po ako nagsisimula dyan, Mr. President. Hindi po totoo na como sinabi ng arbitral award. Wala yung 9 dash line mo, China. Totoo naman yun eh. Because China was unable to prove by historic rights
na talagang nasakop niya through the 9-dash line. Pero maliban doon, walang ginawa yung arbitral award eh. The arbitral tribunal did not adjudicate yung pamumosisyon nila sa mga features. Hindi naman niya sinabi, China, umalis ka na dyan sa mga inoccupy mong features. Meron ba siya sinabing gano'n? Wala po. And China continues to occupy those features. Meron din tayo. Meron din ang Vietnam. Kaya po disputed ngayon eh. Kahit na po in-award ang West Philippine Sea o yung ating exclusive economic zone, it's still a disputable waters. Dahil nga, wala pa tayong coordinates na isasubmit na nire-require po sa atin. This is the whole point, Mr. President. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan niyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!
the permission of gentlemen, because this will be an interjection, just not really to join the conundrum. The move comes days after Tariela posted a photo of himself in front of a flat-screen television displaying an image collage that appeared to be an AI-generated picture of Xi. In a statement, the embassy says China expresses strong indignation and strongly deplores Tariela's action. According to the Chinese embassy, it lodged solemn representations with Malacanang Palace, the Department of Foreign Affairs, and the Philippine Coast Guard. It says Tariela's